Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng kutsinta. Ang gagawin nating kutsinta ay ube flavor. At ngayon instead na gagamit tayo ng all-purpose flour, ay ang gagamitin natin ay glutinous rice flour. So maglagay ako dito ng 2 cups ng glutinous rice flour. Tapos 2 cups ng cassava flour. So, ito po, mag-start na tayo. Naglalagay na ako dyan ng water. 4 cups muna ng water yung ilalagay ko. Kasi mamaya, aanlawan ko pa yung gatas na tira-tira. Gagamit pa ako doon ng 1 cup ulit ng tubig. 'Di ba? So, sayang kasi nung gatas. Alam nyo naman, medyo may kamahalan ngayon ang mga condensed milk. So, ngayon po, ang gamit kong condensed milk ay Alaska na ube flavor. Ayan, kaya syempre, kailangan nating medyo mahal kasi yan. So, haluin lang natin mabuti, tapos habang ginagawa natin to, kailangan po ay kulong-kulo na yung tubig ng ating steamer. Tapos, pagkatapos natin yan haluin, nang alam natin, konti na lang yung buo-buo ay para makasigurado, sasalain po natin yan ulit. So, ako po 2 beses ko po sinasala ang mixture ko para sigurado po na pino at wala pong buo-buo. So, naglagay din po ako dyan ng lihiya water. Mga 1 teaspoon na lang yung lihiya water pala na natira ko. Last na yun. So, supposed to be, pwede po siya up to 1 tablespoon, kaso 1 teaspoon na lang yung stock ko ng lihiya. Baka kukulangin to sa kunting kunat-kunat. Ayan. So, 'di ba kung di natin sinala, meron siyang buo-buo na natira. So, sasalain ko po yan ulit bago maglagay dito sa mga puto molder. So, ang mga molder po na yan, ay greenish ko po muna yan ng vegetable oil bago ko po yan nilagyan ng mixture ng ating kutsinta. At ito po ay steam ko ng 12 minutes. So, sa loob ng 12 minutes, medium size nga po pala ang mga puto molder na yan. So, sa loob ng 12 minutes, ito na po yung nangyari. Pareho din naman siya nung regular na kutsinta na ginagawa ko. Ang difference lang po ay medyo mas malambot po ito, malagkit. O, nakita nyo naman, o. 'Di ba? Parang malagkit siya at malambot. Dahil din siguro sa nagkulang na tayo ng lihiya. Ayan. Pero napakabango niya kasi yung ube flavor ng Alaska na ginamit natin ay talaga namang amoy na amoy siya at lasang-lasa po talaga siya. Ayan o, kung mapapansin nyo malagkit siya, dumidikit siya dyan sa foil na nilagay natin dyan sa bilao. Pero siguro kung palalamigin muna natin bago natin tanggalin sa mga molder ay hindi naman ganyan kalambot. So far, mas masarap po ito kaysa dun sa kutsinta na ordinary na ginagawa ko before. So try nyo din po ito. Bali po sa 2 cups ng glutinous rice flour saka 2 cups ng cassava flour, nakagawa po ako ng 52 pieces na 52 pieces na kutsinta na medium size. So yan na sila lahat. Nakita nyo naman po dyan sa video, medyo malambot po siya. Kaya advice po na palamigin muna bago tanggalin sa molder. So, ayan, at gagadgaran ko lang to ng cheese. Kahit po anong brand ng cheese ay pwede nating ilagay dyan. So, pinaka-toppings niya yung cheese na nilagay natin. Ayan. So, masarap po ito. Ang lasa niya, hawig sa lasa ng sapin-sapin. Kasi nga, dahil doon sa glutinous rice flour na ginamit natin. Yan, pero masarap po talaga siya. So, pwede mong pang merienda, pwede mong pang negosyo. Ito po pang merienda lang namin. Nilagay ko lang dyan sa bilao para naman maganda naman dito sa video na gagawin natin. Kasi ilalagay ko lang sa kung saan-saan. So, mas presentable at mas mukhang pang negosyo talaga kapag nakalagay sa bilao. O, diba, yan na po yung ating finished product, ang ating ube, kutsinta na gawa sa glutinous rice flour sa cassava flour. Pwede nyo rin po itong pang negosyo kasi po mabili talaga yung mga ganitong klase ng kakanin.